This time I will show you an example in solving the ultimate moment capacity of a beam which falls under the condition of case number 2, that is tension steel yields while compression steel does not yield. So yung beam natin is 360 yung width, and then yung compression reinforcement natin is 525 mm diameter bars, and for the tension reinforcement there are 2 layers and it is composed of 825 mm diameter bar. So for F prime C, this is equal to 21 MPa and Fy equivalent to 415 megapascal. So i-determine natin yung mga given properties. So yung B natin is 360 mm and yung D prime is, so again, ang D prime dapat measured siya from the centroid of the compression steel reinforcement up to the extreme concrete fiber. So dito we have 30 plus kalahati nung bar diameter na 25 mm. So this is equal to 42.5 mm. And then ano ba yung magiging effective depth natin? So this is a special case kasi nga dalawa yung layer natin. So ang i-assume natin dito, mag-a-act sila as one. So since equal naman yung area sa inong first layer to second layer, so pwede nating i-assume na nasa gitna nila yung kabuang tension force natin. So ano ba yung magiging sukat nito? Galing dito. Ayan. So kung isosolve natin yung effective depth, we have 650 minus ng 30. So andito pa lang yun sa outer. So i-minus pa natin yung 25. And andito pa lang din ulit yun. So paano makarating dun sa up to this one? Kalahati nung ito, 25 mm. So this value is equivalent to 582.5 mm. Ayan. So after natin ma-determine yung mga properties niya, yung given, sa normal na solution talaga, dapat ma-prove muna natin na yung case number 1 is hindi na satisfied before tayo magpo-proceed sa case number 2. So ngayon, i-assume lang natin na dumaan na tayo sa case number 1. So kunwari hindi niya na-satisfy yun, tapos nagdiretso na tayo dito sa case number 2. So sa case number 2, hindi daw nag-yield si compression steel. So we cannot assume na yung AS2 natin is equivalent to A prime S. So ngayon, ang mangyayari, magsa-summation, ang gagamitin na lang nating equation is summation ng forces horizontal equivalent to 0. So ano nga ba yung mga existing forces dito? 'Di ba? Si kabuang tension or tensile force sa ilalim, and ang katumbas niya is yung compression na kinikerry ni concrete plus yung compression or compressive stress na kinikerry naman ng compression reinforcement natin. So ano ba yung equivalent nitong tensile force natin? So yung area na total area, remember total area na to ng tension reinforcement, and then i-multiply natin ng Fy since ina-assume natin na tensile steel yields. So this is equal to, ano ba yung C1 natin? So yung C1 natin
is ito, yung area or compressive force na kinikerry ni concrete. So, therefore, we have 0.85 F prime C AB plus ito naman yung compressive force na kinikerry nung compression reinforcement. And this is equivalent to A prime S multiplied by F prime S. Since hindi nag-yield yung compression reinforcement natin, so F prime S ang gagamitin natin instead of Fy. So, dito sa equation na to, meron tayong dalawang unknown. Pero, di ba, kaya nating i-express si A in terms ni C. And then, yung F prime S natin, meron din siyang relationship kay C, that is C minus D prime over C. So, ayan, i-substitute lang natin. So, yung AS natin, i-rewrite lang natin yung equation, AS Fy, 0.85 F prime C. Yung beta 1 natin is 0.85 again kasi less than 28 megapascal naman siya. So, 0.85 C, and then yung B natin plus A prime S, so 600 times C minus D prime over C. So, bracket, close bracket. So, ayan, kung magsasubstitute tayo ng mga values, we have AS, so 8.25 diameter bar multiplied by 415 equivalent to 0.85 F prime C, and then 0.85 C yung unknown natin, and then 360 plus AS prime or A prime S is 5 pi over 4 times 25 squared, and then 600 C minus D prime over C. So, kung isosolve natin to, diba, i-multiply natin yung kabuang equation by C, so magkakaroon tayo ng C squared. Therefore, may 2 roots yung C natin. So, bibigyan tayo ng calculator ng dalawang value. Pero, remember, ang magiging totoong value ni C is yung positive value lang, since wala naman tayong negative distance. So, try nating i-direct sa calcu. So, after kung i-input siya, so, shift solve tayo. So, yung value natin is 122.38. So, paano natin mapapalabas yung another value nung C? Kasi, diba, dalawa yung roots. So, ano ba yung isa pang value ng C natin? So, magsaset ako ng value ng X, sabihin natin negative 10. So, ang display ngayang sagot is si negative 93. So, kung baka magtaka kayo, baka sabihin nyo mali yung solution ninyo, kasi negative yung lumabas, i-check nyo lang kasi baka yun yung isang root ang nakuha, ang nag-display sa calculator nyo. So, paano ba napapalabas yung tamang sagot? So, ang gagawin nyo kasi, kaya, di ba kapag nag-shift solve tayo, nagtatanong siya ng value ng X. So, ang gagawin nyo dito, itatansyahin nyo kung ano ba yung true value ng C. So, let's say, ina-assume ko na yung true value ng C is malapit sa 100. So, kapag sinet mo yung ganun, yung value, yung root ng X na malapit dun sa sinet mong value, yun yung i-display niya. So, kaya 122.38 yung lumabas. Pero kung isaset ko naman tong negative 10, edi ang lalabas yung negative root naman niya. So, ganun yung technique sa paggamit nung itong shift solve. So, yan. I-store ko lang sa C. So, yung A natin, edi i-multiply lang natin to by 0.85 and then store ko kay A. So, that is 104.03.
Ayan. So, after solving for this, so now we can verify our assumption. Ano po? E di, substitute natin to. So, yung f prime s natin is i-equal lang natin to 600 multiplied by c minus yung d natin na 42.5 and then c. So, 391.64 mm. So, dito, less than Fy siya, no? Yung Fy natin is 415. Therefore, hindi nga siya nag-yield. So, nasatisfy niya yung condition natin for case number 2. Pero, i-verify din natin si tension reinforcement kung siya ba talaga ay nag-yield. So, for checking, ang value natin is Fs is equivalent to 600 d minus c over c. So, ito yung value niya, 2,255. So, greater than Fy naman siya. Therefore, our assumption is correct. So, pasok siya sa case number 2. So, now, na-prove natin na siya ay under case number 2. Pwede na tayong mag-proceed sa pag-solve nung MU. So, our MU is equivalent to Mn1 plus Mn2. So, ano ba yung moment 1? So, first, let us identify the value of phi. So, ang magdedepende ulit yung value ni phi kay value ni Fs. So, since greater than Fy siya and also 1,000, so, our phi is equivalent to 0.9. So, ngayon, ang gagamitin natin para kunin yung moment 1, so, yung compression. So, compression na kinikerry ni concrete. So, C1 times D minus A over 2 plus ito naman yung compression 2 times D minus D prime. Ayan, yung compression, bakit ba hindi na natin ginamit dito si AS1 to si AS2? Since kasi dito si AS1, wala tayo, mahirap pang kunin yung value ng AS1 since si AS2 is hindi siya equivalent to A prime S. So, mas madali na ang gamitin lang natin yung available values. So, si C1 kasi, 'di ba, meron naman na tayong value ng A, kaya pwede na natin gamitin itong 0.85 F prime C times AB and then D minus A over 2 plus yung C2 naman natin na equivalent to A prime S tapos F prime S. Since F prime S ang gagamitin ulit kasi nga less than Fy siya. So, yung actual value yung ginamit natin. Ayan. So, substitute lang ulit tayo dito ng mga values. We have 0.85 F prime C, 0.9, mamaya na lang natin ipag-multiplied. So, 0.85 times F prime C na 21 times A times B tapos times D minus A over 2 tapos plus yung area nung steel na 'di ba yung sa compression natin is 525, so 5 pi over 4 times 25 squared times yung Fs natin na 391.64 times again by D. So, yung D natin minus D prime na 42.5. So, kung nakastore na yung mga values nyo, ang dali-dali na lang yung i-input sa calculator. So, meron na tayong value ng A,
Yung B natin is, so mali yung naka-store natin, 300. So, gawin natin 360. And then, yung D natin, tama ba? 582.5. And, ayan. Ito na ba yung sagot? So, hindi ko pa siya na-multiply ng 0.9. Ayan. So, we have 786.31 kilonewton meter. So, this is our final answer. So, for the case number 3, on my next video.